ba niya kung bakit mas nagiging gwapo ito sa kanyang paningin kapag ganitong ipinapakita nitong ugali sa kanya. May palabi-labi pa kasi itong nalalaman na parang nagpapakute at nagpapaawa pa sa kanya. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Ewan ko sa'yo, tigilan mo na nga ako. Nagtampo lang ako sa'yo kahapon dahil niyakap mo yung unggoy na yun. Gusto mo balian ko pa yun ng buto eh. Hindi unggoy si Kenji, kung nga yung unggoy eh. Babalian ko talaga ng buto yun. Ibaba mo na nga lang ako dyan sa kanto. Sasakay na lang ako ng bus. Sa tingin mo papayagan kitang umalis ng ganyan na suot mo? Kita ko na si Pikachu eh. Napakuno tuloy ng husto ang kanyang noo. Sa tingin mo rin ba may karapatan kang pagbawalan ako ha? At sinong Pikachu ang sinasabi mo dyan? Tumawa ito habang pailing-iling. Mamaya, kikis ko si Pikachu para malaman mo kung sino. Pilyo itong umisi habang patingin-tingin sa kanya. Lalo itong gumugwapo kapag nakangiti ito. Manyak! Bulyaw niya kay Aljan nang magets niya kung anong Pikachu ang sinasabi nito. Bakit kasi ganyan ang suot mo? Pakaalam mo ba? Anis niyang tanong kahit deep inside ay malapit na siyang yumakap kay Aljan. Miss na kasi niya ang unggoy na ito. Panay pangiti nito, kaya mas lalo niya itong namimiss. Di ka pwede magsuot ng ganyan pero kapag tayong dalawa lang kahit wala kang suot, ayos lang. Biro nito sa kanya kaya napahampas siya sa balikat nito. Bagay niya pa itong kinurot sa braso nito. Ang tigas ng muscles nito sa bandang braso. Chansin ka ha? Biro nito sa kanya dahil kinurot niya ang muscle nito. Che, ibaba mo na sabi ako eh. Pinalo na lang niya ulit ang balikat nito. Saan ka ba kasi pupunta? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta dahil wala na tayong relasyon, Aljan. Ano ba sa word na break up ang hindi mo maintindihan? Wala. Hindi ko yan maintindihan kahit ipaliwanag pa ng alien. Ikaw ang alien eh. Muli niya itong kinurot sa braso dahil hindi nito sinaseryoso ang mga sinasabi niya. Aray, sakit na yun ha. Gigil ka na naman sa akin eh. Mamaya na. Hinaplos ni Aljan ang sarili nitong braso. Nasaktan yata ito sa pagkurot niya. Nakonsensya tuloy siya at hinaplos niya rin ang braso nito. Hindi na niya naisip ang ikinilos niya. Sorry, napalakas yata ang kurot ko sa'yo. Ikaw naman kasi napakakulit mo eh. Sabi niya habang hinahaplos-haplos ang braso nito. Sweet naman. Natigil lang siya nang ma-realize niya ang kanyang ginagawa. Napalo niya tuloy itong muli. Sweet mo mukha mo. Ibaba mo nga ako. May pupuntahan tayo. Relax ka lang dyan. Save your energy. Ayoko nga. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko. Ituloy natin ang relasyon natin. Natigilan siya dahil seryoso na ang gwapo mukha ni Aljan. Napatingin siya dito habang nagmamaneho ito. Tinatanong mo ako kahapon kung anong plano ko sa'yo. Plano kong piliin ka habang inaayos ko pa ang sitwasyon namin ng ate mo. Maniwala ka lang sa akin na nagsasabi ako ng totoo. Wala talaga kaming relasyon ng ate mo. Natahimik siya sa likuran ng kotse ni Aljan dahil sa sinabi nito. Pakiramdam niya tumago sa kanyang puso ang sinabi nito. Plano nitong piliin siya? Ibig ba sabihin plano nitong seryosohin ang relasyon nila? Paano ate Sofia niya? Pero paano rin kung totoong nagsasabi ito ng totoo? Ayoko maging kabit mo. Hindi ka kabit. Nag-iisa ka lang. Wala ka namang kakabitan dahil walang kasal na magaganap. Napanganga siya sa sinabi ni Aljan. Anong wala? Halos nakalatag na nga lahat ng paghahanda para sa nalalapit na kasal ng mga ito eh. Wala, dahil nasisigurado kong hindi ako nakabuntis sa ate mo. Nakapag-DNA test ka na ba? Hindi pa, pero sigurado ako na wala talagang nangyari sa amin ng ate mo. Napabuntong hininga siya habang napapaisip siya. Hindi ka pa pala nakakapagpa-DNA test eh. Paano kung anak mo pala? Just trust me. Kitang-kita niya ang sensibilidad sa mga mata ni Aljan kaya naman natahimik siya sa likuran habang pinag-iisipan ang lahat. Ano nga kayong istorya sa likod ng pagbubuntis ng atin niya? Mukhang nagsasabi naman ng totoo si Aljan at mukhang seryoso naman ito sa kanya. Hindi na siguro masama kung pagbibigyan niya ang naudlot nilang relasyon, di ba? At isa pa hindi niya rin ito matiis. Miss na niya ito. Kung itutuloy natin ang relasyon natin, pwede bang huwag muna natin ipaalam kahit na kanino? Napapreno ito sa sinabi niya. Nanlaki ang mga mata nito nang lumingon ito sa kanya. What did you say? Hindi makapaniwala nitong tanong sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi bago ito sinagot. Sabi ko,
Pwede bang secret na lang muna ang relasyon natin? Unti-unting nanlaki muli ang mga mata nito sa pagkabigla bago ito napangiti ng husto. Halos mapunit na ang pisngi nito sa lapad ng pagkakangiti. Hell yeah! Lumabas ito ng kotse at mabuti na lang at walang gaanong sasakyan ang dumadaan sa kalye na iyon. Pumasok ito sa backseat upang tabihan siya. Niyakap siya na mahigpit ni Aljan bago siniil ng halik ang kanyang labi. Napasingap siya dahil sabik na sabik ang paghalik nito sa kanya. Unti-unti niyang tinugon ang mapusok na halik ni Aljan. Thank you, baby. Akala ko ayaw mo na talaga sa akin. Sambit nito pagkatapos ng makapugtong hiningang halikan nilang dalawa. Hingal na hingal pa ito habang sinasabi iyon. Sino ba namang ayaw sa'yo? Di ko nga alam kung ano nakita mo sa akin para pilitin ako maging girlfriend mo pa rin eh. Hinahaplos niya ang braso ni Aljan habang nakadikit ang noo nila sa isa't isa. Hawak nito ang likod ng ulo niya. Lahat ng gusto ko nakita ko sa'yo. Hindi na nga ako makapagtrabaho kakaisip sa'yo eh. Malambing na sambit ni Aljan sa kanya. Pero paano ang ate ko? Sabay nating alamin kung bakit niya ako pinipikot. I know she have her reason. Muli siyang hinalikan ni Aljan kahit kapwa hinihingal pa sila. Nagsiselos ako sa inyong dalawa. Ngumiti ito at kinurot ang mga pisngi niya. Don't worry, ako din eh. Nagsiselos ako sa inyo ng unggoy na kaibigan mo. Ang dami mo nang binibili sa akin. Tama na please. Shh. The sky is the limit. Basta hindi ka na ulit magsusuot ng ganyang dress. Pag hindi mo ako kasama kaya ito mga binibili ko sa iyo ang susuot mo. Napapailing na lang si Rina dahil napakaraming damit ang binili niya. Panay pantalong maong, iba't ibang leggings at simpleng blouse, t-shirt ang mga binili nito. Conservative pala ang lalaking ito. Samantalang pag silang dalawa lang ay halos ayaw nitong magsuot siya kahit panty niya. Pagkatapos nila magkabalikan kanina, sa loob ng kotse nito ay nag-aya na itong mag-mall sila para kumain na rin ng tanghalian. Na-excite siya dahil gusto niya talagang mamisyal ngayon kasama ito. Nagugutom na din siya dahil wala pa siyang kinakain mula nang magising siya kaninang umaga. Napagdesisyonan nilang mag-mall ngunit hindi sila maaaring maging sweet o PDA sa public places. Mahirap na baka may makakita o makakilala pa sa kanila. Kaya kahit gusto makipag-holding hands ni Aljan sa kanya kanina pa, habang namamasyal sila sa mall ay hindi niya ito pinagbibigyan. Para lang tuloy silang magkakaibigan na namamasyal at nag-shopping. Thank you for shopping, sir. Enjoy your day. Pasasalamat ng mga sales lady kay Aljan pagkatapos nitong mayaran ng mga damit na napili nito para sa kanya. Nais mapataas ng kilay niya dahil halatang kinikilig ang mga sales lady. Kahit saan man sila pumasok na store. Halos lahat, pare-pareho ang mga nagiging reaksyon. Meron pa nga kanina na nagpapapicture. Pinagbigyan naman ito ni Aljan dahil good mood ang moko. Thanks. Nakangiting sagot ni Aljan sa mga ito. Impit na tumili naman ang ibang sales lady na hindi na mapigilan ang kilig na nararamdaman lalo na't ngumiti pa sa Aljan sa mga ito. Hindi nila alam na kaya lang naman good mood sa Aljan dahil pumayag na siyang maging secret girlfriend nito. Pakaramdam nito ay nagwagi na ito sa kanyang puso. Todong ngiti na naman sa'yo. Sila ate girl doon na. Lahat na lang ng store na puntahan natin kinikilig dahil sa'yo. Nakanguso niyang sabi paglabas nila ng cloth shop na iyon. Napangisi naman agad si Aljan. Nagselos na naman ang baby ko. Alam mo naman kahit pagsamasamahin mo ang lahat ng babae sa mundo, ikaw pa rin ang pipiliin ko eh. Banat nito habang bitbit nito ang mga damit na pinamili nila. Nakalagay ang mga iyon sa 5 malalaking paper bags. Gusto niya itong tulungang magbuhat sa mga paper bags ngunit ayaw nito. Ang hirap lang magka-boyfriend ng gwapo. Parang palaging aagawin. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang mga babaeng napapalingon ng kusa kay Aljan. Halos lahat kasi na makasalubong nila mga babae ay napapalingon at napapatitig dito. Ibang klase pala ang appeal nito. Ang lakas makapukaw ng chicks sa paligid. Madali lang naman dahil loyal lang ako sa'yo. Loyal lang sa'yo ang gwapong boyfriend mo. So you don't have to worry. Napapangiti na tuloy siya sa mga hirit nitong pampakilig sa kanya. Ang tamis ka ng ngiti mo sa mga babae doon kanina na nagpapapicture sa'yo eh. Crush mo siguro isa doon no? Napapanguso niyang usisa kay Aljan. Tumawa ito. Sino naman doon?
Hindi ko nga maalala kahit isang mukha ng mga babaeng nagpa-picture sa akin kanina. Para lang silang hangin na dumaan. Nakafocus kasi ako sa kagandahan ng girlfriend ko. Matamis lang naman ang ngiti ko kasi alam kong sa akin ka na ulit. Napakadaldal. Natatawa niyang sabi. Isa sa mga nagustuhan niya kay Aljon ay masarap itong kausapin. Hindi mapapanis ang laway niya dahil kahit sobrang gwapo nito ay hindi ito boring kasama. Madalas pa nga ay mapagbiro ito. Nagustuhan niya talaga sa ugali nito ang pagiging palabiro at malambing. Ngumiti ito sa sinabi niya. Anyway, saan mo gustong kumain? Ano cravings? Kuya! Hindi pa man siya nakakasagot sa tanong ni Aljon nang matigilan sila sa paglalakad. Sabay silang napalingon sa kanilang likuran. Para siyang naubusan ng dugo sa katawan nang makita niya ang kapatid nitong si Joanne at Kenji na papalapit sa kanila. Napakaliit naman ng mundo. Bakit sa dinami-rami ng mall sa buong Pilipinas ay dito pa talaga sila nagkatagpo-tagpo? Ang pagkakataon nga naman Kuya, anong ginagawa niyo dito? Nagtataka ang mukha ng kapatid ni Aljon nang makalapit ito sa kanilang dalawa. Dasmayadong tingin naman na ibinigay sa kanya ni Kenji. Mukhang alam na nitong nagkakamabutihan na silang muli ni Aljon. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Bakit wala ka sa campus niyo? Bakit kasama mo to? Balik tanong ni Aljon sa kapatid nito. Kunot-no itong tumingin kay Kenji. Nagpa-check up lang ako sa ospital malapit dito. Nagpasama lang ako kay Kenji. Pauwi na din kami. Kumain lang kami ng lunch. Naputol ang pagpapaliwanag ni Joanne sa Kuya Aljon nito nang biglang hawakan ni Kenji ang isang braso niya. Rina. Seryosong sambit ni Kenji sa kanyang pangalan pagkatapos nitong hawakan ang braso ni Rina. Agad naman siyang hinawakan ni Aljon sa kabilang braso niya. Agad din napahawak si Joanne sa braso ni Kenji. Halos sabay pang nataranta ang magkapatid na Anderson. Ang sisti tuloy ay hawak ng dalawang lalaki ang magkabilang braso niya, samantalang hawak naman ni Joanne ang braso ni Kenji. Don't touch her! May halong babala sa seryosong tono ng pananalita ni Aljon kay Kenji. Hindi nito nagustuhan ang paghawak ni Kenji sa kanyang braso. Umuwi na tayo, Rina. Binaliwala ni Kenji ang pagbabanta ni Aljon dito. Napalunok naman si Rina dahil sa tensyon na namamagitan sa kanilang apat. Nakita niya rin ang pagkalungkot ng maganda at maamong mukha ni Joanne. Biglang nawala ng sigla ang mukha nito. Kenji. Tawag ni Joanne sa pangalan ni Kenji ngunit parang hindi nito naririnig dahil nakatingin lang si Kenji sa kanya. Kenji, mauna na kayo. Na Joanne umuwi. May pupuntahan pa kasi kami ni Kuya Aljon. Alam ba ni Ate Sofia na magkasama kayo ng kuya ko? May inang tanong ni Joanne sa kanya. Base sa pananalita nito ay tila ayaw na agad nito sa kanya. Para bang hindi ito friendly pagdating sa kanya. Marahil ay pinagsasalosan siya nito ng husto. Kakaiba din ang tingin nito sa mga paper bags na hawak ni Aljon. May kutob ito na para sa kanya mga shopping bags na iyon. Iniisip kaya nitong gold digger siya? Sana naman ay hindi. Gusto pa naman sana niya maging ka-close ang kapatid ni Aljon dahil mukhang mabait ito. Ang problema nga lang ay para bang may selos na itong nararamdaman sa kanya dahil lamang kay Kenji. Oo, alam na Ate Sofia. Naiyang sagot niya kay Joanne. Umuwi na tayo, Rina. Ako na maghahatid sa... Let her go! Si Aljon na mismo ang nagtanggal ng kamay ni Kenji sa kanyang braso. Mainitin pa naman ang ulo ni Aljon kaya minabuti na ni Rina na ilayo ito kay Kenji. Kenji, please. Kayo na lang muna ang umuwi. Sambit niya habang pinipigilan niya si Aljon na mapuno kay Kenji. Baka kasi sapakin nito ang binata at wala na siyang magawa. Pero may pupuntahan pa kami ni Aljon. Mag-ingat kayo sa pag-uwi niyo. Nagmadali na siyang ilayo si Aljon sa kinatatayuan ni Kenji at Joanne. Baka kasi magpang-abot pa ang mga ito. Minabuti na lang niyang hilahin palayo sa mga ito ang boyfriend niya. Sabi sa'yo, baka may makakita sa atin eh. The nerve of that monkey. Anong karapatan ng hawakan ka? Nagigigil ako, baby. Salamat siya, good mood ako ngayong araw na to. Wala ako sa mood manapak. Kunot noong sabi ni Aljon nang makalayo na sila sa dalawa.
Hindi naman sila sinundan ni Kenji dahil sa tingin niya nauunawaan na nitong nagkabalikan na sila ni Aljan. Dismayado nga ang gwapong mukha ni Kenji kanina habang nakatingin lang ang mga ito sa kanila. Samantalang si Joanne naman ay tila mas naiinis sa kanya. Iniisip siguro nitong inaagaw niya si Aljan sa mismong ate niya. Baby, hayaan mo na. Tara, sa iba na lang tayo kumain ng lunch. Di talaga tayo pwede sa public places. Paano kung sila mama o sila ate Sofia na ang makakita sa atin sa susunod? Sige, doon na lang tayo sa condo. Mag-take out na lang tayo. Mula sa pagkakakunot ng noo ni Aljan ay para bang bigla itong nasabik. Tinasan niya tuloy ito ng isang kilay. What? Napapangiting tanong na nito sa akin niya. Alam ko yung mga ngiti mong ganyan, Aljan, ha? Napatawa tuloy ito. Matik na yun, baby. Pilyong sabi nito bago siya nito inakbayan. Uy, huwag kang umakbay sa akin. Adi ka ba? Baka makita tayo ng kapatid mo. Hayaan mo siya. Hindi naman sumbongero yun eh. Iyakin nga lang. Mukhang type ng kapatid mo si Kenji ah. Walang taste eh. Sumaw mo. Gwapo naman si Kenji ah. Humito sa paglalakad si Aljan. Napatingin siya dito. Nais niyang matawa dahil nakabusangot na ang gwapo nitong muka. Nainis yata ito dahil sinabihan niyang gwapo ang mukha ni Kenji at totoo naman eh. Gwapo na yun sa'yo? Parang bakla? Ang payat-payat tapos parang nakapikit palagi. Ginaya pa ni Aljan ang pagiging singkit ni Kenji. Natawa tuloy siya dahil lumalabas ang pagiging bully nito dahil lamang sa pagsiselos. Uso ngayon ang kagwapuhan ni Kenji, no? Sasabi mo pa na gwapo yung unggoy na yun? Hahalikan kita dito sa mall. Natawa na siya ng tuluyan dahil napaka-cute pala nitong magselos. Nagkakanda tulis-tulis ang uso nito at halos magsalubong ang mga kilay. Tara na nga. Babawi nila ako sa condo. Umaliwalas naman agad ang mukha ni Aljan dahil sa sinabi niya. Napangiti agad ito at bahagyang napakagatlabi pa. Let's go. It's showtime. Saan ka galing? Kunot noong tanong ng mommy ni Rina pagkapasok pa lang niya sa kanilang bahay. Nag-aakusa ang tingin na ipinupukol sa kanya ng kanyang ina. Napansin kasi nito na bago at mamahalin ang damit ang suot-suot niya. Hindi rin siya nakapagpaalam sa mga ito na makikitulog siya sa ibang bahay. Sa sobrang enjoy niyang makasama si Aljan buong araw kahapon ay nakalimutan na niyang may pamilya siyang mag-aalala sa kanya. Nasanay kasi siya sa Boracay noon. Sa tuwing kasama niya ang binata ay para bang nasa ibang mundo siya. Sa mundo kung saan sila lamang dalawa. Nais niya tuloy batukan ang kanyang sarili na makalimutan niyang mag-text o tumawag man lang sa kanyang ate Sofia o sa kanyang mga magulang. Sa dating classmate ko po, ma. Nagkatuwaan kami kagabi kaya nalasing na po kami at hindi na nakauwi. Doon na kami natulog sa bahay nila. Pagsisinungaling niya habang nakayuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang mga naghihinalang mata ng kanyang ina. Seryoso pa rin itong nakatingin sa kanya. Hindi ka man lang nag-text o tumawag? Pinag-alala mo kami? Ibahin mo ang Pilipinas sa Japan? Rina, delikado sa bansang ito kaysa doon sa Japan. Kung nagagawa mo sa Japan ang pag-overnight, kung saan-saan, aba, huwag mong gagawin dito dahil ikapapahamak mo iyan. Naputol ang pananarmo ng kanyang mommy sa kanya na biglang sumulpot. Sa likuran nito ang ate Sofia niya. Inakbayan nito ang mommy niya. Tama na yan, tita. Malaki na po yan, Serena. Binibaby niyo pa. Kaya naman po niyang alagaan ang sarili niya. Tingnan niyo, nakauwi naman siya ng safe, oh. Sus! Kaya tumitigas ang ulo ng kapatid mo kasi kinukonsente mo, Sofia, ha? Napangiwi ang ate niya. Di naman sa ganoon, tita. Halina kayo, lumalamig na ang lugaw. Pag-iiba ng ate Sofia niya sa usapan upang hindi na siya pagalitan ng mommy niya. Kumindat pa sa kanya ang ate Sofia niya bago nito inalalayang papasok ng kanilang bahay o ang mommy niya. Napalunok siya nang maalala niya kung sino ang lalaking kasama niya buong magdamag. Ito lang naman ang lalaking nakatakdang pakasalan ng ate niya. Bigla siyang sunundot ng kanyang konsensya. Buong gabi silang nagtalik ni Aljan at parang nga itong uhaw na uhaw sa kanya at ganoon din siya. Tila hindi sila nagsasawa sa pakikipaghalikan sa isa't isa buong magdamag. Ngayon lang siya tila tinatabla ng kanyang konsensya. Napayuko na lang siya at mas lalong hindi niya kinakayang tumingin sa mga mata ng ate Sofia niya.
Pasimple siyang lumingon sa kanyang likuran. Natatanaw niya pa ang kotse ni Aljon. Ibang kotse ang ginamit nito sa paghatid sa kanya. Tintad iyon kaya't walang makakakilala sa kotse nito. Bago nga siya pababain nito kanina sa kotse nito ay pinabaunan pa siya nito ng isang mapusok na halik. Nakokonsensya siya ngunit tila hindi na niya kayang pigilan ang sarili niyang damdamin. Iha? Rina? Ikaw na ba yan? Aba, muntik na kitang hindi makilala. Dalagang-dalaga ka na. Muli siyang napalingon sa loob ng kanilang bahay nang lapitan siya ng kanyang tiyahin. Tiya. Inabot niya agad ang kamay nito upang magmano siya. Kaawaan ka ng Diyos. Ang ganda-ganda mo. Ang kinis-kinis ng balat mo. Marahil maganda ang klima doon sa Japan, ano? Ngumiti lang siya sa mga papuri ng kanyang tiyahin. Niyakap pa siya nito ng mahigpit. Salamat po, tiya. Napakaganda mo, iha. Ikaw, kailan ka ba ikakasal? Nobyo mo ba iyong poging binata na nakatira dito sa bahay niyo? Yung singkit? Kagabi pa kasi iyon nag-aalala sa iyo eh. Simula pa nang dumating kami kagabi. Mukhang nag-aalala na siya sa iyo. Nag-aabang sa pag-uwi mo hanggang sa kaninang madaling araw. Kaya siguro hanggang ngayon tulog pa iyon. Napalunok siya. Si Kenji ba ang tinutukoy ng tiyahin niya? Hinintay siya nito? Hindi ko po nobyo si Kenji, tiya. Kaibigan ko lang po siya. Ganun ba? Bakit sabi ng mama mo yung mamanugangin niya raw iyong binatang iyon? Napakagwapo at napaka-gentleman pa. Kapag ayaw mo sa kanya, ipakilala mo na lang sa pinsan mo, ha? Yeah. Rina, halina kayo. Mag-almusal na tayo. Mamaya na kayo magtsikahan. Lumalamig na ang lugaw. Tawag sa kanila ng ate Sofia niya. Ah, sige. Namiss ko lang kakwentuhan itong magandang pamangkin ko. Inakbayan siya ng kanyang tiyahin bago sila sabay na lumakad papunta sa kusina. Nandoon ang parents niya at si ate Sofia niya. Nandoon na rin ang tiyuhin niya at 2 pinsan niya. Nagbigay galang siya sa kanyang tiyuhin at nakipagyakapan naman sa kanya ang mga pinsan niya. Pagkatapos nilang magkamustahan ay nag-umpisa na silang kumain ng almusal. Kahit busog pa siya ay pinilit niyang kumain pa rin ng lugaw, kahit kunti lang. Kumain na kasi siya ng breakfast kanina at pinagluto siya ni Alja ng sausage, itlog at garlic rice. Sabay silang nag-almusal kanina at sabay din silang naligo. And as usual, pagkatapos nilang maligo ni Alja ay muli siyang inangkin nito. Masyadong mainit ang kanilang mga dugo sa tuwing magkasama sila. Normal na yatang kumukulo ang katawan niya sa tuwing kasama niya ito. Rina, lumilipad na naman ang isip mo. Tinatanong ka ng tiyahin mo kung ano yung nasa leeg mo. Ho? Agad siyang napahawak sa leeg niya. Nakatingin na pala sa kanya ang mga ito. Seryoso ang mukha ng kanyang mga magulang pati na rin ang ate Sofia niya. Oo nga, Rina. Chikinini ba yan? Kunot noong tanong naman ng ate Sofia niya. Napatayo ang daddy niya. Hindi siya makapagsalita dahil hindi siya agad makapag-isip ng maayos. Palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso, lalo na't lumapit pa sa kanyang kinuupaan ang daddy niya. Napakaseryoso ng mukha nito habang nakatingin sa leeg niya. Napalunok siya nang makita niya ang pag-igting ng mga panga nito. Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Rina, may kasama ba kayo mga lalaki kagabi? Sinong Herodes ang sumipsip na leeg mo? Ho? Pakiramdam niya ay nanlamig ang buong katawan niya. Bakit wala siyang maapuhap na salita upang magpalusot? Parang lalabas na mula sa kanyang dibdib ang kanyang puso. Nanlalamig na rin ang mga kamay niya. Sinong lalaki ang sumipsip niyang leeg mo? Allergy lang po. May nainom ako kagabi na nag-trigger sa allergies ko. Ano po ba sinasabi niyo dyan? Nagkakanda utal-utal niyang palusot. Mabuti na lang at alam ng mga ito na meron siyang matinding allergies noong bata pa siya. Pantalin talaga ang balat niya at palaging namumula agad sa tuwing meron siyang nakakain na hindi pwede sa kanya. Medyo kumalma naman ang seryosong mukha ng kanyang daddy. Allergy lang pala eh. Akala ko rin na may kasama ka ng lalaki kagabi. Boses ng ate Sofia niya ang bumasag sa katahimikan nilang lahat. Napabuntong hininga naman ang daddy niya bago tinapik ang balikat niya. Sorry anak, hindi ka kasi umuwi kagabi. Pasensya ka na kung pinag-isipan kita ng masama. Masyado kasing namumula ang leeg mo. Bumalik ba ang allergies mo? May gamot ka na bang ininom? Napalitan ng pag-aalala ang kaninang galit na emosyon ng kanyang daddy. Imbis na makahinga siya na maayos ay mas lalo lamang siya nakukonsensya. Aakit na po muna ako sa kwarto ko.
Opo, nakainom na po ako ng gamot. Tumayo na siya at nagmadali na siyang umalis sa hapagkainan. Napabuntong hininga na lamang ang mga ito habang nakatingin sa pag-walk out niya. Ikaw kasi, malisyoso ka. Inis na bulong ng daddy niya sa kanyang mommy nang makaakyat na siya sa kanyang kwarto. Kayo kasi daddy at tita, masyado niyong hinihigpitan si Rina. Dalaga na ho iyon eh. Hayaan niyo siya mag-enjoy dito sa Pilipinas. Alam niyo naman panay trabaho lang inaatupag niya sa Japan. Ano naman ho kung may makasama siya lalaki kagabi? Nasa tamang edad naman na po siya. Ayan ang mindset mo kaya ka nabuntas ng maaga eh. Naputol ang pagsasalita ni Sofia ng pinguti ng tenga nito ng kanilang daddy. Aray ko, daddy! Natatawa na lang ang tiyahin nila at mga pinsan sa mga ito. Samantalang isinarado agad ni Rina ang pinto ng kanyang kwarto. Dumiretso siya sa banyo upang maghilamos ng malamig na tubig sa kanyang muka. Paulit-ulit niyang binasa ang kanyang muka. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Kinakain agad siya ng kanyang konsensya sa pakikipagrelasyon sa fiancé ng kapatid niya. Kakayanin ba niya? Ngayon pa lang ay nahihirapan na siya. Napatingin siya sa salamin sa tapat na lababo kung saan siya naghilamos. Napakagatlabi siya upang pigilan ang kanyang sarili na mapahikbi. Masama bang maging sobrang saya? Masama bang maging sobrang saya sa piling ng lalaking mahal niya? Bakit pakaramdam niya tinatalikuran niya ang kanyang pamilya? Hindi ba pwedeng maging masaya lang siya? Anong gagawin niya kung sakaling malaman ng pamilya niya ang muting lihim nilang dalawa ni Aljan? Mapapatawad pa kaya siya ng mga ito? Mahal ko siya. Patawarin niyo sana ako. Mahinang sambit niya bago siya tahimik na umiyak sa loob ng banyo. Pagkatapos niyang ilabas ang bigat ng kanyang loob ay nagpalit na siya ng kanyang damit. Pagkahiga niya sa kanyang malambot na kama ay doon pa lang niya naramdaman ang kapaguran niya kagabi. Pinagod siya ng husto ni Aljan. Halos hindi siya tinantanan ng binata. Hayok na hayok ito sa kanya at ganoon din naman siya. Halos nahalikan niya din ang bawat parte ng katawan nito. Tiningnan muna niya ang kanyang cellphone. Meron siyang 10 text messages mula kay Aljan at 20 missed calls. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Mukhang namimiss na agad siya nito. Nagpasya siyang tawagan ito. Wala pang ilang segundo ay sinagot na agad nito ang tawag niya. Baby, akala ko hindi ka natatawag eh. Mukhang pinagalitan ka ng mama mo. Ayos ka lang ba? Tama nga ang hinala niya. Natanaw ni Aljan kanina kung paano siya sermonan ng kanyang mommy. Sa tansya niya kasi, mula sa direksyon ng kotse ni Aljan kanina sa tapat ng gate nila, ay makikita talaga nito ang paninermo ng mommy niya. Napagalitan ako dahil nakalimutan ko magpaalam sa kanila. Nag-alala lang sila sa akin. Ganun ba? Are you okay now? Oo, ayos lang ako. Napagalitan lang din ako dahil sa mga iniwan mong baka sa leeg ko. Bakit mo naman kasi pinagsisip-sip tong leeg ko? Pampira ka ba? Narinig niyang natawa ito sa kabilang linya. Sorry, namula ba? Lagyan mo ng ointment, baby. Nagtataka tuloy ang daddy ko. Sorry, hindi ko nasisip-sipin sa susunod. Hindi naman ako nagbibiro. Mahinang sambit niya. Saglit itong hindi sumagot sa kabilang linya. Mukhang naramdaman nito na medyo cold ang tono ng boses niya. Why do I have this feeling na malungkot ka? What happened, baby? Nag-aalalang tanong ni Aljan sa kanya. Siya naman ang natagalan sa pagsagot. Hindi ko yata kaya to. Nakukonsensya ako, Aljan. Oh God, please no. Wala kang dapat na ikakonsensya, baby. Hindi ko naman tunay na kasintahan ng ate Sofia mo. Wala kami relasyon at hindi namin mahal ang isa't isa. Wala kang sinisirang relasyon, baby. Huwag kang makonsensya, please. Hindi siya kumibo. Be with me. Huwag kang magpatalo sa konsensya, please. Ngayon palang nakukonsensya na ako, Aljan. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata nila, lalo na sa mata ng ate ko. Yes, I know it's hard. Mahirap ang pagdadaanan natin, but please, don't let your emotion eat you, baby. Alisan mo sa isip mo na may relasyon kami ng ate Sofia mo. Bukas, ipagagawa ko na agad ang DNA testing para maayos na natin ang lahat. Just hold on, please. Nakagat niyang ibabang labi niya upang pigilan ang mapahikbi. Okay, he will. 9 a.m.
Nakaupo sa backseat ng kotse ni Aljon Serena habang nakaupo naman sa front seat ang Ate Sofia niya. They were heading to the hospital. Pumayag ang Ate Sofia niya sa request ni Aljon na magpa-DNA testing. Noon pa man ay napag-usapan na talaga ng dalawa ang bagay na iyon at napagkasunduan na ng mga ito ang pagpapa-DNA test bago ikasal ang mga ito. Napaaga lamang ang pagpapatest dahil sa kagustuhan ni Aljong malaman agad kung ito nga ba ang ama na ipinagbubuntis ng Ate Sofia niya.